Parang sinasabi mo, walang due process. Hindi mo naintindihan yung due process. Ang tanong ko sa iyo, ako, reporter din ako. Media man ako ng 35 years. Nagdaan ako sa pagiging police reporter. Alam ko yung proseso, bakit ikaw hindi mo alam? Tapos ngayon, sasabihin mo sa international community na ganito ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang sinisiraan mo, hindi lang si Pangulong Duterte. Ang sinisiraan mo, buong Pilipinas at ang 110 milyong Pilipino. Bakit naman ganon? Maria. Hi, Maria. Yes, partner. Tama-tama. Thank you, partner. At sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo tigit sa ating mga kababayan, lalo na sa abroad dahil kasi sila yung mga nakakita at nakarinig nito. Well, nireview ko po ulit. Alam nyo, isang araw diniscuss ko na ito, pero nireview ko po yung speech ni Maria Ressa, yung Chief Executive Officer, CEO ng Rappler, na awarded dyan po sa international, sa Europe. Ano po? At doon po sa kanyang speech, akin pong observation at tingin, hindi naman naging fair or hindi naging parehas. At tingin ko nga masakit sa side ng Philippine government, Philippine law at mga Pilipino. Iisa po kasi yan Pag tinira mo yung Pilipinas, lahat ng Pilipino tatamaan at nasasaktan. Kasi pinapalabas po niya na delikado ang buhay ng journalist. Delikado ang buhay ng mga mamahayag sa Pilipinas. Parang gano'n ang gusto niyang palabasin. Siya daw ganon, naranasan niya. Ang problema, hindi naman niya ibinigay yung detalye kung bakit mayroong ganong problema. Lalo na siya. Ang pinapalabas niya, masyado siyang argabyado, masyado siyang nahaharas. Ang Rappler siya dito sa Pilipinas. Ay napakalinaw po ng pinag-umpisa kung bakit siya nakasuhan at bakit siya ay convicted sa kasong kriminal. Criminal case po ang libel. Ito po yung story nito, Siya ay naglabas ng katakot-takot na mga akusasyon laban sa isang businessman. Na below the belt ang mga akusasyon. Hindi naman niya napatunayan. Si Mr. King, si King po ang complainant doon sa kaso. At binabanata nila smuggling at kung ano-ano na hindi naman totoo. Alam niyo, ang ginawa po nung Mr. King, yung lumabas ng istorya sa Rappler, nakiusap pa siya sa Rappler na ilabas niyo yung totoo, hindi yan ang totoo. Binibigyan kayo ng pagkakataong ilabas niyo yung totoo para naman mabawi yung nasirang reputasyon ng kanyang negosyo, ng kanyang pamilya at ng kanyang pangalan. Hindi po niyo ginawa Kaya nag-file ng kasong libelo. At alam mo naman, may due process. Ayaw kasing ipaliwanag ni Maria Ressa na meron due process sa Pilipinas. Meron tayong batas na umiiral. Kaya kasi nasabing may due process, dinala sa fiscal, prosecutor yung kaso. Nagkaroon ng evaluation ng piskal, yan naman ang trabaho. Nakakita ng ebidensya, kaya ipinal sa korte. Then pagdating sa korte, nagkaroon ng hearing, binigyan ng pagkakataon si Maria Ressa at ng kanyang mga abogado. Yun ang due process Pag nasa korte na, parehas ang treatment niyan ng petitioner o ng complainant at ng inireklamo. Ibinigay ng korte, Regional Trial Court ng Manila. Ang tagal ng hearing, yun ang due process, ibinigay ang lahat ng pagkakataon. Naghanap ng mga ebidensya ang korte sa kanilang dalawa. Napatunayan ni Mr. King, libelous. Nakumbinsi ni Mr. King ang korte na libelous ang ginawa ng Rappler. Ibinigay ng Rappler ang kanilang side, ang kanilang panig. Hindi nila nakumbinsi ang korte. Kaya sila natalo. Labanan po ng ebidensya pag nasa korte. Yun ang due process. So convicted siya sa lower court. Nag-appeal siya, binigyan ulit siya ng due process. Binigyan pa siya ng pagkakataon na mag-appeal sa mataas na korte. Hanggang ngayon, nakapending yung kanyang appeal. Yan po yung due process na ibinigay kay Maria Ressa. Pero doon sa kanyang speech doon po sa international community, kaya nakakasakit ng damdamin, pinapalabas niya na parang argabyado siya. Walang due process sa Pilipinas. Hindi totoo yun. No one is above the law sa Pilipinas. Lahat ng tao ay may karapatan na sumunod sa batas, may obligasyon sumunod sa batas. At pag nasa korte na, ibinibigay po ang pagkakataon para sa inyo. So yun yung mali. Hindi niya naipaliwanag sa harap ng mga puti, sa harap ng kanya nagpapalakpakan tagahanga niya ron. Ang totoong nangyari sa kanyang buhay kung bakit siya kinasuhan. Napaka-unfair niya sa mga Pilipino at sa Philippine government. Ito pa, meron pa isang issue, binanggit niya doon. Yung problema sa ABS-CBN, nasara daw. Sa ilalim ng Duterte administration, yun ang gusto mong palabasin. O tama, sinabi mo, walang prangkisa. Totoo yun. Pero bakit ba hindi narinyo? Dahil may mga paglabag sa batas. Tax law, labor law, saligang batas, NTC regulation.
Hindi mo naman sinabi kung bakit sila hindi nabigyan ng prangkisa. So binitin mo. Ang dating sa mga puti na kaharap mo nagpapalakpakan sa iyo, malupit yung Duterte administration. Hindi totoo yun. Nag-expired yung prangkisa, dapat i-renew. Pero bago i-renew, may proseso. Kung ikaw ba ay sumunod ng tama sa mga regulasyon. Eh napatunayan ng Kongreso eh. Maraming violation kaya hindi binigyan. At saka hindi rin mo rin naipaliwanag, Maria, doon sa harap ng mga audience mo, na ang prangkisa, yan ay temporary lang. Pribilehiyo lang yan na ibinibigay ng gobyerno. Anytime, pwedeng i-recall yan ng Estado kung may mga violation. Eh hindi naman ni-recall eh. Hinayaan ng gobyernong mag-expired. May katapusan ang prangkisa, ang batas. So hindi mo na ipaliwanag yun. Kaya again, one-sided na naman ang sinabi mo doon. Fake news ang ginawa mo. Pangalawa, isinama mo, namatay si Jess Malabanan. Ay nung isang linggo lang ito pinatay sa Calbayog City. Hindi pa nga naglalabas ng findings. Ang pulis at ang NBI at ang Estado, ano ang motibo ng pagkamatay ng mamamahayag na si Malabanan. Pero binanggit mo na dyan sa speech mo na pinalabas mo kasama sa karahasan. Eh hindi nga alam kung anong dahilan eh. Hindi alam kung related sa trabaho. Hindi alam kung politika ito. Hindi alam kung personal ang pagkamatay. Eh bakit mo isinama na pinapalabas mo ay may parte ng karahasan sa Pilipinas? Again, unfair sa mga Pilipino ang ginawa mo. Pangatlo, Laila de Lima case. Sinabi mo, halos 5 taon o mahigit ng 5 taong nakakulong ang elected senador na Laila de Lima. Nagpalakpakan ng tao, natuwa doon sa sinabi mo. Pero hindi mo pinaliwanag kung bakit nakulong. Again, ganito yan, due process again. Maria, pakinggan mo. Ang pagkakaso sa kahit kaninong tao, senador o simpleng tao, katulad mo, dadaan yan sa investigasyon. Pagka naimbestigahan ng mga otoridad, pupunta yan sa Fiscal's Office, prosecutor ang tawag ngayon. I-evaluate ng prosecutor, bibigyan ng panig ng pagkakataon ng side ng abogado ng sinasakdal at saka ng nagpapail ng kaso, bibigyan din ng pagkakataon, sumiti ang lahat ng dokumento. Nakakita ng probable cause. Dinala sa korte, nag-hearing ngayon, under trial. Inosente pa rin si De Lima dahil under trial ang kaso. Ay bakit sinasabi mong ipinakulong ng administrasyong ito? Parang sinasabi mo walang due process. Hindi mo naintindihan yung due process. Yan ang proseso. Ang tanong ko sa iyo, ako reporter din ako. Media man ako ng 35 years. Nagdaan ako sa pagiging police reporter. Alam ko yung proseso, bakit ikaw hindi mo alam? Tapos ngayon sasabihin mo sa international community na ganito ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang sinisiraan mo, hindi lang si Pangulong Duterte. Ang sinisiraan mo, buong Pilipinas at ang 110 milyong Pilipino. Bakit naman ganon? Maria. Hi Maria. Maling-mali ang ginagawa mo, ha? Hindi kami naiinggit, wala kaming pakailam doon sa award mo, okay lang, binigyan ka ng award eh. Pero yung mag-imot ka ron sa iyong pag-i-speech na argabyado ka bilang mamamahayag na Pilipino, sinabi mo pa na sa pagbabalik mo ng Pilipinas, pwede kang makulong dahil journalist ka. Anong tingin mo sa mga Pilipino? Anong tingin mo sa Philippine government? Again, Paul yan. Review pag may time, may batas tayo. Kung ikaw ay hindi Pilipino, may batas kami, susunod ka. No one is above the law pag nasa Pilipinas o kahit saan lugar sa buong mundo. Yan ang dapat mong ipinapaliwanag. Hindi yung putol ang paliwanag mo na parang may conclusion na ang dating, pero hindi mo na ipapaliwanag ang due process at rule of law sa Pilipinas. Yun lang yun. So, dun po sa mga nagmamahal o natutuwa, nagagalit sa isong yan, pinapaliwanag ko lang po yung panig ko at panig namin, lalo na ako bilang mamamahayag kasi hindi naman ako kahapon lang eh. 35 years na ako sa broadcast industry. Alam ko yung mga sitwasyon eh. Alam natin may nangyayari at alam natin pwedeng mangyari pero dapat susunod tayo sa batas. Di ba? Yan ho ang maliwanag. Okay? So, magandang umaga sa lahat ng nakakaintindi, sa lahat ng nakakaunawa. Ang batas ay batas. Law is law. Parang ganun ang lumalabas. So, no one is above the law. Inuulit natin.